Nag-anunsyo po ngayong gabi si Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na raw, no, ng mga otoridad itong si dating Congressman Zaldico sa Czech Republic Attorney General. At sinabi po na nakikipag-ugnayan na po ang Philippine government sa Czech authorities para po maibalik sa bansa itong dating congressman. Ngayon, Zaldico ang kanila pong mahahawakan. Do you think, sir, ito na ang simula ng kalinawan sa issue ng flood control? Alam mo, kung nahuli nilang talaga si Saldico, it's good for the country. I can only say that. I do not want to telegraph anything to them, dun sa kanilang gagawin, dun sa kanilang action. Basta all I can say is that kung nahuli na nga nila si Saldi and they're taking him back to the country, it's good for the country. Huwag lang nilang papatayin. We have to make sure also na yung seguridad ni Saldico ma-ensure natin para siguradong-sigurado si Saldi uuwi ng buo at buhay sa Pilipinas at bibigyan nila ng pagkakataon na magsalita, maglahad sa taong bayan. Maganda yan. I mean, like, alam mo, kung ako halimbawa, nasa gobyerno, I am going to offer Saldi, gagawin kong state witness si Saldi. Yung mga mobster, yung mga mafia sa Amerika, hindi naman yun na-penetrate ng gobyerno until nakakuha sila ng mga katulad ni Saldico. I don't want to say anymore, but I'm telegraphing some messages to them already. So, pag-usapan natin yung mga muna. Dahil natutuwa ako dahil iuwi nila. Sana uwi nila kasi mabuting makausap natin siya dito. Opo, tsaka ang tanong dito, sir, kung bibigyan ba nila ng pagkakataon na makaharap doon po sa Senate Blue Ribbon Committee. Na alam mo naman, ang komento ngayon ng taong bayan, hindi po sila kontento sa naging resulta, no? Although may mga partial committee report na po ang Blue Ribbon, pero hindi pa rin nasisihan ang mayorya ng mga Pilipino sa resulta po ng investigasyon sa flood control. Wala naman po kasi nakakatuwa sa investigasyon na ginagawa nila. Hindi ko investigasyon na ginagawa nila. Sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na nag-imbestiga, hindi po investigasyon ang ginawa nila. Pagtatakip ang ginagawa nila. Pinagtatakpan nila yung mga may kasalanan. Hindi po yun investigation, kundi hindi ko makatch yung proper term in English pero talagang hindi naman nila talaga balak maglabas ng katotohanan, malaman ang katotohanan, kundi pagtakpan yung mga nagkasala. Mula sa Blue Ribbon Committee, hanggang sa ICI, hanggang sa NBI, hanggang sa Ombudsman, lahat yan wala. Wala, hindi mo maasahan. Kahit ang pulis, hindi mo maasahan. Ang sundalo lalo na, hindi mo maasahan. Kasi, naglabas ako ng video yung non-partisanship. Talagang, at saka yung censorship. Hindi makapagsalita, hindi ang mga tao. Kahit sa private, sa civilian government, meron din palang mga pinagbabawal na hindi pwedeng magsalita against the government. Totoo na yung pinag-uusapan namin ng isang araw na ang Pilipinas ngayon is as if in a state of martial law. Bawal magsalita, kontrolado nila ang media lahat. Hindi makapuna ang mga tao. Pagka pumuna ka, may kaso ka. Pagka, pero we just have to continue fighting for our rights. We just have to continue stating the truth. Ito pa, I would like to take this opportunity to tell yung mga supporters ng gobyerno. Ano po? Actually po, sa totoo lang, sa nagaganap sa Kongreso, sa Justice Committee, sa nagaganap sa paligid natin, hindi naman po kami ang niloloko ng mga kasama ninyo. Kayo ang patuloy nilang niloloko sapagkat kayo ang patuloy na naniniwala sa kanila. Kami po hindi naniniwala sa kanila. Hindi kami naniniwala sa Justice Committee sa ginagawa nila, Luistro. Hindi tama lahat ng ginagawa nila. Pero kayo, hanggang ngayon naniniwala kayo sa kanila. Kayo ang niloloko nila. Kayo ang nagpapaloko. Hindi na kami, wala na kami. Kalas na kami dyan Yung ginagawa ni Luistro dyan sa impeachment proceeding. All of those are wow. Talagang siguro hindi pwedeng matutunan ng mga estudyante sa law school itong nakita yung ginagawa nila Luistro because kung ano yung ginagawa nila Luistro, yun yung sinabi ng Supreme Court na huwag ninyong gagawin doon sa kaso ng Duterte versus House. Okay, maganda na po from the framers of the Constitution to the interpretation of the Supreme Court dun sa intent
nung framers, pagkatapos pinaliwanag nila doon sa kaso, dapat ngayon ang pagkakataon natin, let's do this correctly, let's do this right. Totoo po na ang impeachment is a political process, but it is also, first and foremost, a legal proceeding. In other words, may procedure yan na dapat sundin. Totoo po na dapat ang impeachment, pag sinimulan mo, pag yan ay in-initiate mo, dapat po masiguro nung complainant at ng House na yan ay makarating sa Senado para magkaroon ng pagdinig. Ang purpose po noon para mapagbigyan ng pagkakataon ang taong bayan na manghingi ng pananagutan sa mga matataas na opisyal natin. And at the same time, bigyan natin ng pagkakataon yung matataas na opisyal na pinagbibintangan ng kalapisan na makapagpaliwanag sa taong bayan. Yun po yung impeachment. Impeachment po is kumbaga, sabi nga ng Supreme Court, it is an armory that is not used for everyday life. Hindi yan pwedeng pang araw-araw. Yan ay madalang, pero pag ginamit mo, kailangan gamitin natin ng tama. At merong proseso, may procedure na sinasabi. Tingnan po ninyo, pasensya ka na, medyo mahaba. Okay lang, sir. Tingnan po ninyo yung ginawa nitong House Justice Committee. Nung impeachment complaint ni BBM, meron ba silang ginawang patawag-patawag pa? May mga pinagsusumpi na ba sila para malaman nilang may substance o walang substance? Meron ba silang mga opening of bank accounts? Meron ba silang mga patawag sa AMLA? Meron ba silang pinatawag ng mga witnesses para mag-testify, para palakasin yung sinasabing mga mahihinang complaint? Alam mo, doon pa lamang sa ginagawa nilang yan, kita na ng taong bayan, mahina pala eh. Ba't mo pinipilit? Okay, wala ka pa palang probable cause. Mali hindi probable cause, yung sinabi ni Luis Tro, probable cause. Prima facie evidence sufficient to sustain a conviction. Wala ka pala nun. Bakit mo sinabing may substance? You see? So makita mo yung pagkakaiba, how the impeachment complaint against Bongbong Marcos was handled by the same Justice Committee and how they are handling the impeachment complaint versus Sara Duterte. See? Ito pinipilit nila. Ito, tingin ko pa, medyo moving forward, fast forward tayo. Tingin ko, alam nila unconstitutional na sila eh. Mapo-prohibition na sila ng Supreme Court very soon. Because nakakapangyarihan ng Supreme Court yun to stop them. And I think the Supreme Court will stop them because ang dami na nilang excesses. Alright? And because they know that, tingnan mo to, I think they have turned the hearings, hindi trial, the hearings in the Justice Committee, kasi ang dami na nilang gustong gawin into a demolition job. They want to demolish the Vice President, they want to tarnish her reputation. Gusto nilang sumama ang paningin, pananaw ng mga taong bayan na naniniwala pa sa kanila na si Vice President Sara ay may kasalanan sa taong bayan. Okay? Gusto nilang sirain kasi hindi na sila makakarating doon. First, mali ang procedure nila. Second, I'm not sure they have the numbers in the House. Assuming they have the numbers in the House, I don't think they can garner sufficient number in the Senate to convict the Vice President because the evidence cannot sustain. Kita na namin kasi ang dami mo nang pinaggagawa ang dami mo nang gustong dagdagan, you are supplying additional evidence to strengthen the complaint. Yung complaint po, sa simula pa lamang, sa form pa lamang, must be able to stand on its four corner. The four corner of that document, dun siya paninindigan. It will rise or fall depending on the strength of the allegations in the pleading. Tatlong bagay lang po. May allegation ba yan ng grounds? 1 to 6. Hindi po ba yung betrayal of public trust, yung graft and corruption, yung bribery, yung culpable violation of the Constitution, yun. Kung meron nun, meron ka bang allegations? Yun yung sinasabing ultimate facts. Meron ka ba? Meron ka bang allegations supporting the number 1? And kung meron ka bang ebidensya? 1, 2, 3, if your answer is yes, may substance ka, you go. Ka na magsasampi na, kung sino-sino pa ang gusto mong paapirin. Yun na yun. Doon, rise or fall, depende na sa abogado kung yun ay tutuloy o hindi tutuloy. Yun lang po. Kung no ang sagot mo doon sa tatlong yun, you do not have the substance, dismiss it. I-recommend mo na ng dismissal sa plenary, stop wasting people's money. Yun po. Ulitin ko, hindi kami. Kami hindi na kami naniniwala sa inyo Ang niloloko ninyo yung mga naniniwala pa sa inyo na mga muntik na ako man doon, sabihin ko sana lolo ko